sa YouTube, ang gawin nyo lamang po ay subscribe yung ating YouTube channel, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. So ito na nga mga sangkay, pag-usapan na po natin itong matinding impormasyon ngayon. Ayon po dito, isinailalim daw po, ito po ay sa NCR, isinailalim daw po sa heightened alert ang status. So bakit nga ba mga sangkay? Ito ang report. As a preemptive measure, yung usual naman natin ginagawa yan kasi may nababasa na tayo ng mga posting sa ano, nag-get po tayo ng heightened alert. Okay, may mga nababasa po silang posting. Ayan o, as a preemptive measure, as usual naman nating ginagawa yan. Kasi may nababasa nga tayong mga postings. Ano yung mga post na yan? Ito po ay mga post, mga sangkay na pananakot sa taong bayan na mayroon pong paparating na kung anumang gulo sa ating bansa. Kagaya po ng kilos protesta na magdudulot po ng karahasan sa Pilipinas. Yan po yung binabandayan ngayon mga sangkay. Pero mamaya, tatalakayin natin ng bahagya kung ano ang magiging aksyon ng gobyerno kung sakasakali mangyayari talaga yung malaking gulo sa Pilipinas. Okay? Para yung mga tao po natin ay hindi po pumunta para magbakasyon at ready for deployment anytime. Isang araw matapos na ideklara ng Philippine National Police na balik na sa normal alert ang pwersa ng buong hanay ng pambansang pulisya. Muli namang nagtaas ng alerto ang National Capital Region Police Office epektibo ngayong hapon. Okay, ayan na. Nagtaas ulit sila mga sangkay ng alert level status dahil nga po sa may mga kumakalat kasi sa social media. Ayon kay NCRPO Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, bunsod ito ng mga nakapost sa social media. O ayan, ito po isa sa mga kumalat po yan mga sangkay. May mangyayari daw po sa Manila. Ayon po sa kanya mga sangkay, no? Ewan ko sino yung taong to, hindi ko masyadong kilala. Gaya na mapapanood sa Maranao TV, kung saan binalaan ng isang vlogger ang mga taga Metro Manila. O ayan. If you are in Manila, and if you have relatives in Manila, mag-stock na kayo ng pagkain, power banks nyo, batteries for flashlights, that's for emergency. Kung nagme-maintenance sila, meron kayong mga senior, mag-stock kayo ng gamot for medicine because something is coming up. Something is coming up. Grabe, no? Yun po yung warning mga sangkay. Mag-stock kayo ng mga pagkain, mga gamot, at kung ano-ano pa mga sangkay kasi mayroon daw pong mangyayari. At ganun, parang ang dating, parang magpapanik ang iba dito mga sangkay just in case na hindi po nila, halimbawa, matakot po sila. Talagang magpapanik eh. Message sa to mga sangkay, parang mayroong gulong mangyayari. Ang matindi nito, para bang daig pa yung lockdown kasi may mangyayari mga sangkay tapos pinapag-imbak ng mga pagkain, gamot, di ba? Yun lang. God save the Philippines. Minabuti aniya nilang ibalik sa heightened alert status ang buong hanay ng NCRPO upang manatiling naka-alerto ang kanilang tauhan. We have declared heightened alert status effective today dito sa NCRPO, meaning yung mga police po natin is on standby and ready to respond anytime po. Sinabi pa ni General Abirin, pinaiimbestigahan na rin niya ang naturang post upang malaman ang katotohanan at detalye nito. It appears parang yung background kasi is parang may mga Korean letters yung background yan. Wala pa po yung resulta kung ano talaga pero wala kaming naroon na monitor na activities na pwedeng mag-jive doon sa sinasabi niya. Pero just the same, yung NCRPO natin is ready for anything na plano nila kung ano yung ano. Kita nyo mga sangkay? Dahil lamang po sa video na yun, bigla pong naging alerto ang buong kapulisan dito sa Metro Manila. Ganyan po mga sangkay ngayon. Pero ito lang ang masasabi ko. Ito po ay isang advice sa inyo. Just in case na gagawin po talaga ito, may possibility na mag-declare ng martial law. Totoo yan mga sangkay. Pwedeng mag-declare si Pangulong Bongbong Marcos ng martial law at any moment kapag pumutok yung gulo. Yun ang mangyayari. Kasi sa 1987 Constitution, nakalagay po doon mga sangkay kung kailan pwedeng mag-declare ng martial law. Isa sa nakalagay doon, just in case mayroong invasion or may pananakop. Okay, may pananakop sa ating bayan. Pangalawa, kung mayroong rebellion. So kapag ginulo ang ating bansa, nagkaroon po ng mga demonstrations, protest, tapos mga sangkay, umabot sa punto na nagkakaroon ng matinding nangyayari at nagkakagulo ng Pilipinas, doon po pwedeng mag-declare ng martial law. At kapag nangyari ito mga sangkay, malala ang mangyayari. Mahihirapan po yung, halimbawa na lang, kasi ngayon nagbabanggaan, di ba? Parehas nagbabanggaan. Magkabila ang panig pagdating po sa politika. Kapag nangyari yan mga sangkay, ang mahihirapan po dito, yung mga anti-Marcos. Kasi pag magdeklara ng martial law, tigil lahat yan eh. Kahit po yung mga nagbablog ng mga anti-Marcos, kahit yung mga nagko-comment sa social media na anti-Marcos, wala yan. Kailangan nila magbura, kailangan nilang, kasi pupuntahan sila ng mga sundalo, buong Pilipinas yan, mga sangkay. Magiging hawak ng militar kasi batas militar nga po yan.
So kung mayroon po mga magpo-post, mga sangkay against the government, kukunin po. Ganun po ang mangyayari. So mag-iingat po kung gusto nyo talaga ng mapayapang bansa at ayaw nating humantong sa martial law, then mag-isip-isip po kayo. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.